Sa iba't ibang yugto ng mga panahon ay magkakaiba rin ang mga utos ng Diyos sa mga tao na Kanyang nilikha. Gaya po nung panahon ni Adan, iba po ang mga utos sa kanila ni Eva sa mga utos ng Panginoon noong panahon ni Moises. At yun namang mga utos nung panahon ni Moises ay iba rin po sa mga utos sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Bagaman magkakaiba ang mga utos ng Diyos, ay mayroon pong nananatili sa lahat ng panahon. Sa makatwid bagay, ang kaukulang parusa sa mga hindi susunod o lalabag sa utos ng Panginoon. Sa mga susuway o sasalangsang sa mga utos na ibinigay ng Diyos sa lahat ng yugto ng panahon, ay may karampatang parusa sa lahat ng tao na susuway. Ano po ang katunayan? Noong ibigay ng Diyos ang utos kay Adan at kay Eva tungkol sa pagkain ng malaya sa lahat ng bunga ng punong kahoy, maliban doon sa ipinagbawal sa makatwid bagay sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, na ito po ay nilabag ni Adan at ni Eva, ano po ang parusa sa kanila na ipinagpauna ng Panginoon? Basahin po natin sa Henesis 2:17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Naroon po ang utos tungkol sa pagbabawal sa pagkain doon sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ano po ang ipinagpauna ng Diyos na magiging ukulang parusa sa pagsuway? Walang pagsalang mamamatay ka kapag ikaw ay kumain. Kaya bawat pagsalangsang, bawat pagsuway doon sa utos ng Diyos, talagang kahit nung panahon pa ni Adan, nung unang panahon, merong katapat na parusa, mga magulang at mga kaibigan. Nung panahon ni Moises, na ang kilalang-kilala natin ay yung Ten Commandments, at nung merong lumabag dito, ano po ang nakaukol na parusa? Basahin po natin dito sa Bilang 15:32 muna. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Araw po ng Sabat, bawal gumawa. Yan ang batas sa panahon ni Moises. Merong lalaki silang nakita sa ilang namumulot ng kahoy, bawal po yun. Meron bang parusa yun o hinayaan na lamang kasi namumulot lang naman ng kahoy o ng marahil ay panggatong? Basahin po natin ano ang katapat na parusa dito po sa 35. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. Ano po ang parusa o ano ang katapat dun sa paglabag sa utos sa makatwid bagay pangingili ng araw ng Sabat? Mabigat po. Namulot lang ng kahoy.
ang parusa, papatayin ang wika, ilalabas ang wika sa kampamento at siya'y babatuhin hanggang sa kanyang kamatayan. Yun po ang parusa sa mga lalabag dun sa mga utos ng Diyos nung panahon ni Moises. Malinaw po, sa iba't ibang panahon, may utos ang Diyos, hindi rin magkakatulad, magkakaiba, pero nananatili yung parusa o yung katapat o karampatan o kaukulang parusa. Sa panahong Kristiyano, ano po naman ang utos sa ating mga tao? Kasi iba ng panahon ngayon Sa mga huling araw, kumbaga ano po ang utos? Mateo 28:20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino po ang nagsalita sa talata? Ang Panginoong Hesus. Ano po ang malinaw na sinabi niya? Ituro ninyo sa kanila o sa mga tao. Ano po ang ituturo? Ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo na kailangan nilang ganapin o tuparin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga utos na po ng Panginoong Hesus, sa makatwid bagay mga utos ng Diyos na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ganapin nila o ng mga tao ang mga iniuutos ko na ibinigay sa pamamagitan ng mga apostol hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po ang mga dapat tuparin ng mga tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung, meron pong nauna rin gaganapin ng mga tao ang lahat ng iniuutos ko. Lahat po ng utos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol, sa makatwid bagay kasama yung mga utos ni Kristo sa panahon ng pangangaral ni Apostol Pablo. Kaya nga merong salita si Pablo, tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Kung hindi po sumunod ang tao, anong parusa? Ano ang karampatan o ano yung corresponding na pananagutan o magiging katapat na punishment o penalty? Kumbaga, basahin po natin dito sa Kolosas 3:6. Ganito ang nakasulat, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yung susuway o sasalangsang o lalabag sa mga utos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol, kasama yung mga utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, gaya ng binanggit dito, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyusan, at iba pa, ang darating na kaparusahan dyan, galit ang wika ng Diyos sa mga anak ng pagsuway o doon sa mga lalabag. Alam na natin yung galit ng Diyos, natapik na po natin yan. Kaya nga dun sa Apokalipsis may sinasabi, matakot kayo sa Diyos sapagkat darating ang araw ng paghatol o pagbibigay ng ganti. Malinaw po, meron talagang naghihintay na kaparusahan.
yung karampatan o kaukulan o yung katapat na punishment, mga magulang at mga kaibigan. Pag sinasabi po yung mga ganyang uri ng pananalita, galit ng Diyos, hatol, o yung sinasabing paghuhukom, ang tinutukoy po dyan sa pagparito ng ating Panginoon. Pero kung ang tao naman ay mananatiling tutupad sa mga utos ng Panginoon, hindi po parusa ang ibibigay sa kanila, kundi yung sinasabing reward o kagantihan. Ano po ang katunayan? Basahin po natin dito sa Apokalipsis 14 at 12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ano po ang sinasabi rito? Yung mga banal at ang kanilang pagtitiyaga. Saan po sila nagtitiyaga? Sa pagtupad ng mga utos ng Diyos. Bakit sila tumutupad sa mga utos ng Diyos? Katungkulan po ng tao na tumupad sa utos ng Diyos na lumikha sa Kanya. Yan ang napag-aralan po natin. Ano po ang magiging ganti o parang gantimpala sa kanila? Tuloy natin ang pagbasa at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Mapapala daw po. Sino? Yung mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus, sapagkat darating ang araw, ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Yun ang magpapatotoo sa kanilang mga ginawa. Yun ang magiging ebidensya ng kanilang pagganap ng kanilang duty o katungkulan sa harap ng Diyos na Creator o lumalang sa kanila. Ano po yung ganti na yun? Sa langit na po yun mga magulang at mga kaibigan. Kung sumuway, galit ng Diyos. Kung tumupad, gantimpala sa makatwid bagay doon sa sinasabing buhay na walang hanggan. Kaya nakalatag po yan sa mga tao. Kilalanin ng tao na merong isang Diyos na lumikha sa kanya. Kung yung kanyang mga magulang na kasangkapan sa paglalang sa kanya ay iginagalang, kinikilala, nirerespeto at sinusunod ng tao, lalo na po yung pinagmula ng kanyang buhay sa makatwid bagay ang Diyos. Lalo nang dapat na igalang, kilalanin, sundin, pagpitaganan, sambahin ng tao ang Diyos na lumalang sa kanya, sapagkat kung hindi po, merong kaukulan o karampatang parusa, ngunit kung magiging masunurin ng tao at gagampanan ang kanyang obligasyon o tungkulin, meron pong nakalaang gantimpala sa kanya. Hanggang dito po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.